programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lola, hindi pa nga namin pwedeng ma-release kasi may naiwan pang utang yung asawa nyo. Boss cutting ang kumpanya ngayon ang hindi sasang-ayon pwede na maghanap ng ibang trabaho. Ano, impawang kita o aregluhin na lang natin to? Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado mapanapi. Wanted! Ang mga wanted ngayong gabi. Mga polis na nagtanim o mano ng illegal na droga, umali ng reklamo mula sa secure nilang biktima. Kagat na kabalasan, pananagutan ba o ungguyan? Dito po sa Wanted, galit po kami sa mga pusher, sa mga adik. Mas lalong galit kami sa mga pulis na ginagamit ang mga pusher at adik upang sila ay magkapera. Sa gabing ito, ang sumbong po ng isang security guard, siya po ay pinantahan daw ng droga at hiningan ngayon ng pera. Tatlong taon na sa serbisyo ang security guard na si Arnold. May hinulugan siyang motor na madalas niyang gamit papasok ng trabaho. Noon pa man, nung magkatrabaho ako dito sa Manila, pinangarap ko na rin talaga magkaroon ng motorsiklo para makabawas sa mga konsumo namin. Dahil kaysa naman magko-commute ka, kung kukwentahin mo siya sa loob ng isang buwan, ganun din ang kalalabasan nung pamasahe mo sa iuhulog mo sa motorsiklo. And at the same time, malaking tulong siya dahil nasusundot hatid ko pa yung may bahay ko. Ngunit sa pagkakataong ito, tanging mga paa ang gamit niya pa uwi. Sa halip na masarap na pansit ang pasalubong kay Mrs., bitbit niya ang balitang hirap na siyang tubusin ang motor na tila na-record daw ng huli dapper. Dahil mukhang pader daw ang kanyang nakabangga, pumarurot na siya papuntang Wanted. Araw po ng Biyernes, April 27, hinatid ko po ang aking may bahay sa LRT station ng Quirino. Opo, sir. Ngayon po, may tumawag po sa akin na dati ko na pong kakilala. Nagpahatid lang po dito sa gawin ng Liberisa. Nung may drop ko po siya, Ano po na yung motor? opo, yung hulugan ko pong motor. Ngayon, sa akin pong paglabas sa isang eskinita ron sa Liberisa, meron pong nakaparadang patrol. Sa madaling salita po, pinara ako. Lalaki po yung hinatid nyo? Opo, sir. Okay. Yung pong lugar na pinagatiran nyo, yung po ba'y matatawag na hotspot? Meaning, marami bang mga nagdodroga doon? Sa pagkakaalam ko po, bumaba ka nga dyan, sabi sa akin. Hindi bumaba po ako, sir. Tapos saan ka galing? Sabi, sir, mayroon na po akong hinatid dyan sa loob, sabi ko. Kapapag niya kita. Siyempre, pumayag po ako na magpa-preso ng katawan ko. Okay. Ngayon, edi nilabas ko po yung, dumukot muna ako, nilabas ko yung sigarilyo, saka yung cellphone ko sa kabilang kamay, nakataas na po akong ganyan. Ngayon, Ilan po sila? Dalawa? Bali, 4 po, sir eh. Dami, okay. Isang tomboy, pero puro pulis po yun dahil nakumpirma ko nung nasa munisipyo. Nakasigilyan po, Opo. Isa lang po ang yung sky blue ba nilang polo shirt? Oo, naka-type B. Sino po yung, matanong ko, mapalikulit tayo doon, sino po yung kaibigan yung hinatid nyo doon? Kakilala niyo po talaga yun? Hindi po, sir eh. Kumbaga, nakainuman lang nung araw eh. Yung mga ganun, matagal na po, sir eh. So, hindi mo siya hindi mo siya ganong kaibigan, nagpahatid doon sa isang hotspot na Oo, natid ko lang po. Siyempre, Bakit pumayag? Matanong ko lang. yun na nga po, sir, ang pagkakamali ko. So, anyway, nung mag-cup-cup, may nakita ko. Di, sa madaling salita, di wala pong nakuha. So, Ngayon, sumingito isa, bakit ano ba yan? Maangas yan ah. Mga ganun yung isa. Ginanon uli ako sa bulsa, dinukutan na naman ako sa bulsa. Pagdukot niya, ito, ano to? Meron pong nakuhang maliit na plastic na... Ayun, sa shake. Sir, hindi po sa akin yan. Ano, hindi sa akin yan. Bigla na lang akong pinusasan agad. Ang pobreng sikyo, basta na lang daw isinalya sa loob ng patrol.
at ikinalaboso sa kalapit na presinto ng Station 9 sa Ermita, lungsod ng Maynila. Nakontak ko po itong asawa ko na pinapupunta na diya sa istasyon. Pinaproduce nga ako ito ng pera. 20,000 po ang hinihingi, sir. Ngayon sa pagbalik niya, 3,000 po yung nahiram na pera. Ano? Ganito na lang. 3,000? Anong palaki mo sa amin? Bata? Hindi nilabas ako. Ganito na lang. Sabi ganon. Sasanla natin yung motor mo. Dinidictate nila, sir, yung sinusulat na ako, si ganito, na sinasanla ang aking motorsiklo sa halagang 15,000 piso. Aba naman, kailan pa ang presinto naging paisanglaan? At bukod sa hinihinging perang padala, may tila papel di ahensya pa raw na kasulatan. Ngunit napansin ni Arnold na ang pangalan ng pagsasanlaan, blanco. Nakamit niya ang kalayaan. Yun nga lang, wala siyang pamasahe pa uwi sa kanyang bahay sa Paco, Maynila. Ngayon, itong asawa ko, humihingi po ng halagang ng pamasahe naman namin dahil nakalabas na ako eh. Wala na sinimot yung pera niyo. Oo, 3,000. O paano nga kayo makauwi tapos wala kayo motor? Nagalit ngayon yung isang pulis. Sabi niya, sabi nga nung pulis. Sisipain pero ako kasi makulit ako. Makulit na masyado. Walang pangalang nakuha si Arnold sa 4 na itinuturing niyang huli dapper. Kaya nung 8 ng Mayo, sinamahan namin siya para kumustahin ang motor na nasabat. Sinubukan niyang makipagtawaran sa presyo ng pagtubos ng motor. Ngunit makukunat at matitigas daw talaga itong 4 na mga huli dapper. Kaya sa pamunuan ng PNP na kami dumiretso. Magandang gabi po, General. Hello, good evening. Good evening po, Kuya Rafi. Opo. Itong mga pulis Maynila, kinuha po yung motor nitong security guard bilang kapalit po doon sa hinihingi nilang pera. So far po. Opo, wala pa kami iba na ako sa kundi kayo. So pupunta po kami dyan ngayon, sir, sa inyong tanggapan, General. Sige po, hihintayin ko po kayo at alam po maplano nating mabuti yan. Alam niyo naman po, sa Philippine National Police gusto nating ma-check yung mga gumagawa ng ganong kalokohan para maiwalay natin yung mga gumagawa ng kalokohan at yun ang nagpapasama sa imahe ng Philippine National Police. Opo. Sige po, maraming salamat po, General Pagdilaw, sir. Mabuhay po kayo, General. Ako'y naniniwala na kayo po ay inosente. Okay? Yun po yung sarili kong opinyon na hindi po kayo gumagamit ng droga, hindi po kayo tulak. However, ang gagawin po namin dito para naman siguro na itong programang ito ay hindi nagagamit. Ano po? Sa anumang paraan, i-verify din po namin yung mga blotter sa mga police station sa PDEA kung may record kayo o wala, kung nahuli na ba kayo dati o hindi. Ano po? Mas maganda nagkaintindihan tayo. Okay po sa inyo yun? Okay po, sir. Okay. However, sabihin pa man din natin na kayo po ay may record about drugs. Dapat ho, tinutuluyan kayo, hindi po kinakwartahan. Dapat ho yung mga ganitong klaseng pulis, winawalis. Hindi ho dapat to nasasama sa hanay ng ating kapulisan. Base sa aming pagsisiyasat, napatunayan naming malinis ang record ni Arnold. Ang motor na isinanla sa loob ng presinto, ipinaalarma na namin sa PNP Highway Patrol Group. Ang formal na reklamo naman ni Arnold sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG naman namin idiniretso. Nagpunta na rin kami sa impila ng Manila Police District o MPD para kilalanin ng mga pulis na nakatalaga sa Station 9 sa Ermita. Sa listahan at mga larawang ipinakita, positibong kinilala ni Arnold ang 2 sa 4 na pulis na pumara, dumampot, nagkulong at nanghot-hot sa kanya. Sila ay sina PO1 Daniel Miram at PO2 Charlie Ulanday. Natukoy rin ang sinasabing nagpagawa sa kanya ng kasulatan na si Police Inspector Roel Candelaria. Agad namin ipinarating sa CIDG ang nakuhang impormasyon. Tuluyan na rin nagsampa si Arnold ng kasong kriminal laban sa mga tinukoy na pulis huli dapper. Nitong nakarang Huwebes, tinungo namin ang bahay Sanglaan, MPD Station 9. Nagkatunamang may mahalagang pagpupulong daw ang kanilang hepe, kaya hindi na kami naharap nito. Wala rin ni isa sa mga inireklamong pulis huli dapper. Inusisa namin ang kanilang blotter at dispatch record. Hindi rito nakasaad ang pagkulong at pagpapalaya kay Arnold. Humingi kami ng permiso na bisitahin ang bakuran ng nasabing istasyon, pero wala ni anino ng motor na natangay daw ng mga abusado.
Kaya inakyat na rin namin ang reklamo ni Arnold sa National Police Commission. Kasong administratibo ang maaaring harapin ng mga inireklamong pulis. Kabilang dito ang grave misconduct, arbitrary detention, at planting of evidence. Bagamat hindi kaagad mababawi ang kanyang motor, agad namang nalinis ni Arnold ang kanyang pangalang idinawit sa illegal na droga. Susunod, bata naglalaro, kinagat ng kamalasan.